National Week for Overcoming Extreme Poverty, ating alamin kasama si Secretary Lopez Santos III, ang lead convener ng National Anti-Poverty Commission. Secretary, magandang tanghali po. Magandang tanghali. Yusek, nandito ako ngayon sa San Joaquin, Iloilo at magandang pagkakataon na maging panauhin ulit ako dito sa inyong programa Bagong Pilipinas ngayon. Maraming salamat din po sa pagpapaunlak ninyo sa amin. Sir, una po sa lahat, ano po ba itong National Week for Overcoming Extreme Poverty at ano po yung naging tema ng pagdiriwang ngayong taon? Itong National Week for Overcoming Extreme Poverty ay isang proclamation noong 2004 ng ating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo, pero ito ay may pinagmulan no? 1987 na merong nag-observe ng Overcoming Extreme Poverty. Ito yung All Together for Dignity Fourth World Foundation na nagtayo sila ng commemorative stone sa Paris at ito ay inadapt ng United Nations at i-declare noong 1992 as International Day for Eradicating Poverty. At namang sumunod na taon, 1993 ay nagdeklara ang ating Pangulong Fidel Ramos na magkaroon ng National Day for Overcoming Extreme Poverty. So yan yung pinagmulan yan at inatasan yung NAPSI na manguna dito sa observance nitong National Week for Overcoming Extreme Poverty. At dito sa Pilipinas ay ginagawa natin ito taon-taon kasama ang ating iba't ibang ahensya ng pamahalaan at ang mga local government units at ang mga batayang sektor. Okay, so ano po ba yung layunin at kahalagahan nitong pagdiriwang ng National Week for Overcoming Extreme Poverty? At ano po ang role ng NAPSI sa selebrasyong ito? Importante ito sapagkat ito mismo yung layon ng ating pamahalaan, ng ating Pangulo na ibaba ang insidente ng kahirapan sa ating bansa. At sa ngayon, it still stands at 15.5% poverty incidence at gusto nating ibaba yan sa single-digit poverty incidence. Kaya't yung mga pinagsasama-samang programa ng ating pamahalaan ay inaasahan natin na magko-contribute doon sa eradication of poverty. But ito yung layunin ng ating ambition na 2040, yung poverty eradication by year 2040. For now, ang target natin up to 2028 ay at least 9% poverty incidence rate sa ating bansa. So importante talaga ito na gunitain para ito ay maging every year na commitment natin na meron tayong ginagawa at tina-target natin yung ating mga pinakamahihirap na mga pamilyang Pilipino na umangat ang kanilang kabuhayan. Sir, pwede po ba kayo magkwento dun sa mga nangyari kahapon sa pagunita ng International Day for the Eradication of Poverty? At nabanggit nyo kanina yung commemorative sites na parang hango dun sa ginawa nila sa ibang bansa. Ano po ba yung ginawa dito sa 7 commemoration sites sa buong bansa? Kahapon ay simultaneous tayo na nagkaroon ng observance and commemoration dun sa 7 sites dito sa ating bansa. Siyempre, ang pangunahin ay yung nandito sa Rizal Park sa Luneta na unang itinayo yung replika ng bato mula sa Paris. At ito ay meron sa Davao City, sa Esperanza sa Agusan del Sur, meron sa Aninii Antique, sa Barotac Viejo sa Iloilo, Buena Vista sa Quezon. No? So yun yung mga commemorative site na pinuntahan natin kahapon at sabay-sabay. Kasama natin dito yung iba't ibang ahensya nung ating pamahalaan. Nandyan, marami yung nag-attend sa atin. Kasama natin ang Ombudsman, kasama natin ang PSA, ang NEDA, ang DSWD, kasama din natin ang DSUD, ang PCUP, ang DepEd, ang Department of Agriculture, ang DNR, at marami pang mga ahensya ng pamahalaan na tumulong sa atin. At syempre, lahat ng mga pamahalaang lokal at mga basic sector na kasama natin sa National Anti-Poverty Commission. Merong nagbigay sila ng mga
impormasyon tungkol sa mga kanilang programa. Yung iba ay nagbigay ng iba't ibang serbisyo sa ating mga mamamayan dun sa iba't ibang site na yan. Sa ngayon, Secretary, ano-ano pa po yung mga hakbang at inisyatibo na ipinatupad na ng NAPSI para i-address ang kahirapan sa bansa? At ano po ba yung impact ng event na ito sa buhay ng mga Pilipino? Ang mensahe natin kahapon sa lahat ay ito na yung nabanggit ko rin ng nakaraang programa natin na immediate rollout of the National Poverty Reduction Plan into Local Poverty Reduction Action Plan with all local government units nationwide. This is our commitment, and we are working with the DILG to immediately formulate and implement the LGU respective local poverty reduction action plan. Again, we believe that through the local poverty efforts, this will harmonize and converge programs to priority communities which we identified, including itong mga mangingisda. Kaya ngayon ay nandito tayo sa San Joaquin, Iloilo para dun sa kanilang celebration ng Fisher Folk Day. At kasama siyempre yung mga magsasaka. Tinututukan din natin yung mga geographically isolated and disadvantaged areas, yung mga informal settlers, yung mga communities, vulnerable communities in indigenous people's communities. So yan yung mga pangunahin nating tinututukan at yan ay magtutuloy-tuloy hanggang 2028. Sir, paano po natin masasabi na naging matagumpay yung ating mga programa at initiatives in raising awareness tungkol sa kahirapan dito sa ating bansa? Ano po yung measures? Siyempre ang titingnan natin ay yung impact nito dun sa overall poverty reduction sa ating bansa. Ang mga ahensya natin ay merong kanya-kanyang established monitoring tool sa kanilang mga implementation ng programa. Ang pinakadulo nito ay yung ginagawa ng Philippine Statistics Authority kung bumababa ang kahirapan sa ating bansa. At ang PSA bilang ang NEDA at ang PSA bilang kabahagi ng National Anti-Poverty Commission ay naniniwala tayo na ginagawa nila yung kanilang magandang trabaho, lalo na ngayon na ang PSA ay may mandato sa ating Pangulo na tapusin yung community-based monitoring system at yan magsasabi sa atin kung nasaan yung mga mahihirap, sino yung mahihirap, ano yung kanilang mga pangangailangan na immediate at long-term solution sa poverty alleviation program ng ating bansa. So yan po ay sama-sama nating pinagtutulong-tulungan. Okay, ano po ang reaksyon nyo dun sa balita na tumaas po yung pagkagutom o tumaas po yung hunger rate natin po sa bansa? Again, yan yung mga self-rated survey na ginagawa at alam natin pagka self-rated ay talagang yan yung pakiramdam ng mga mamamayan at yan ay magsisilbing challenge sa atin na pagbutihin pa yung ating mga programa at bilang monitor ng mga programa ng ating pamahalaan ay ito ay tinatalakay natin sa mga regular meetings ng government sector, regular meetings ng basic sector ng NAPSI. But kung merong mga ganitong sitwasyon, ito po ay challenge sa lahat ng ating mga pamahalaan at challenge dun sa ating mga kababayan na ito ay pagbutihin pa natin yung ating mga programa. Okay, para naman po sa ating mga kababayan, paano naman po makakatulong ang mga individual sa dahilan po nitong poverty eradication sa kanilang mga sariling komunidad? Alam po, ang sinabi natin Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos, ang Poverty Reduction Program is a whole of government, whole of nation, and whole of society approach. So, sa national government agencies, dapat maipatupad ng tama yung ating mga programa. Sa mga local government units, ay kailangan tuloy-tuloy na makipagtulungan down to barangay level at dun sa ating mga basic sector at mga community ay maaari ring magtulong-tulungan yung in individual capacity
tulungan yung kanyang kapitbahay, tulungan yung kanyang mga kamag-anak na nandun sa sitwasyon ng kahirapan at kagutuman, at nang sa gayon ay magkakatulong-tulungan po. Ganon din yung mga pribadong sektor, yung mga development partners. At ito, ang tingin ko ay nagsasama-sama ito, merong mga mekanismo na nag-uusap-usap ang mga stakeholders na ito. Ang pribadong sektor nakikipag-usap sa LGUs, ang LGUs nakikipag-usap sa communities, ang national government agencies bumababa sa LGU at sa communities. So ito po yung mga mekanismo na pinagbubuti natin ng koordinasyon at pagpapatupad ng iba't ibang programa ng ating pamahalaan. Bilang panghuli siguro, Mr. Secretary, mensahe na lamang po sa ating mga kababayan mula sa NAPSI, hindi lamang patungkol sa ating commemoration ngayong linggo, kundi pati na rin po sa efforts to eradicate extreme poverty in the country. Yeah, again, maraming salamat at natutuwa tayo ay nagkaroon na naman tayo ng pagkakataon na magmensahe sa ating mga kababayan. Umasa po kayo na ginagawa ng National Anti-Poverty Commission kasama ang lahat ng ahensya ng ating pamahalaan ang ating commitment na ibaba ang kahirapan sa ating bansa. At tayo ay walang humpay na nakikipag-ugnayan sa lahat ng stakeholders, sa private sector at sa international community upang ang mga available resources ay mai-focus natin doon sa talagang nangangailangan ng mga komunidad. At inaasahan namin ang partisipasyon at paglahok ng lahat ng sektor sa ating lipunan. Maraming salamat. Magandang tanghali po muli sa ating lahat. Maraming salamat po sa inyong panahon, Secretary Lopez Santos III, ang lead convener ng National Anti-Poverty Commission.